Yan. Hello. Magandang tanghali sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At muli, welcome sa panibago nating video reaction. Well, for today's video, no, mga ka-MUG, bakit dumadami sila? Well, itong si itong si Lapid Fire, si Kabarik Ligalig. Kilala naman na to ng kabatas natin, and nakontent na rin to ng ating mga iba nating vlogger, no, ng ating mga small vlogger. Na kilala natin ito na kontra din naman talaga kay Rapi Tulfo dahil nga kitang-kita niya kung ano yung mga mali, no. Kaya lang dumadami sila yung tumatawag kay Rapi Tulfo na walang ya. Di ba? Na si Tita A, ngayon bago si Secretary Paras, at saka tong si Takeru Miyamoto ba yun, yung kinontent kagabi ni Teacher Mark, at meron pa, no? Meron pang iba. And well, kasi naman kitang-kita naman talaga kasi yung mga mali at yung kabastusan ni Rapi Tulfo, no, hindi kayang itanggi yan kasi nakikita naman. Kagaya niya, mayroon na naman yung doktor na naman, yung secretary, di ba? Ng DOH ba? Nga lang, medyo palaban yung doktor, so yung secretary, kaya medyo parang tablay labanan. So ayan, panoorin natin to si Sir Lapid Fire, si Kabarik Ligalig. Sa bilang walang ya. Yung Tulfo, di ba? Yung isa diyan sa mga hinduropot na yan, Opening pa lang, di ba? Walang yan na agad. biglang lumitaw sa radyo noon, nandun pa ako sa kabilang himpilan. Kukwento ko sa inyo, mga kaibigan. Sabi sa akin ng mga showbiz writer na nakasalubong ko minsan, "Uy, sir, narinig namin napanood namin, binabanatan ka ni Tulupong." Dumadami na yung tawag kay kagalang-galang na si Rapi Tulfo, no? Tulupong, Rapi Monyo, ano ba iba? Meron pa iba, kaya lang medyo baka mamaya maano tayo. Tuloy natin to. Bakit kako, kako, sabi. So makikita niyo yung kanyang thumbnail, nakalagay doon, sumbong kay Tulpong tumbong. Sabi, sinisiraan mo raw si Brad Ellie. Ano pa kako, sabi. Kung matapang ka raw, pumunta ka raw doon sa studio niya. Kung ako raw matapang. Sumagot ako sa programa ko nung kinagabihan. Baka ako may nagsasalita dyan, no? Hindi pa nga pinangangalanan, Tulupong lang Yung si Tulupong, ang sabi raw ay sinisiraan ko siya at si Bad Ellie. Yun ang sabi niya di ba? Sinagot ko, ang paninira ay ginagawa yan laban sa taong merong mabuting reputasyon. Pangalawa, Tama. Ang paninira, ginagawa yan doon sa taong may mabuting reputation. So kung pangit ang reputation mo at iyon ay binabalita ng isang vlogger, lalo't ikaw ay isang public servant at public personality, no? At hindi maganda ang reputation mo at binroadcast yan ng isang vlogger o ng isang reporter, hindi po paninira yun, lalo na at may ebidensya. Diba? Lalo na at may pinapakitang video dun sa kabastusan mo bilang isang public servant. Diba? Sabi nga ni Kunsunji, no, yung tycoon na negosyante,
parang hindi naman siya servant. Para siyang amo. Diba? Kasi servant natin yung mga senador na yan eh. Diba? Kaya nga natin sila sinasahuran. Para magtrabaho para sa atin. Hindi parang mag-walk out sa trabaho mo. Tapos buo pa rin sahod mo. Diba? Tuloy natin. Wah. Ang paninira ay wala kang pinanghahawakang dokumento. Yun ang sinasabi ko. Kaya lahat ng vlogger ng Kabatas, may video kami na ipinapakita. At kung may dokumento man, pinapakita rin namin. Para may patunay doon sa mga kinukuda namin dito sa social media. Diba? May patunay, may katunayan. Okay, tuloy natin. O di ngayon, maliwanag na. Alin doon ang ginawa ko? Diba? At saka bakit mo ka ako isinasama sarili mo? Hindi naman kita kilala eh. Diba? Oh my gosh. Hindi ka pala kilala eh. Tapos sasabihin mo, sinisiraan ka. Patay tayo dyan. O ngayon, doon sa sinasabi mong hamon na ako pumunta dyan. Ang sabi ko, hindi ho ako matapang eh. Takot nga ho ako eh. Yun po ang sabi ko. Ngayon, balikan natin yung sinasabi mong sinisiraan ko kayo. Hindi kita kilala eh. Hindi kita nabanggit eh, kahit kailanman eh. Parang si Consunji. Di ba? Hindi ko naman kilala sino ba yan. Binanggit lang ni Katunying. Okay, tuloy natin. Ano sabi ko? Di ba? Una, may reputasyon. Bakit? Ano ba reputasyon mo? Aray. Di ako nagsabi niyan. Si Sir Kabarik. Ano nga ba reputation? Reputation. Diba? Para ipahiya mo yung mga kapulisan natin. Yung mga kagaya niyan, yung doktor. Ano mo yung pangalan eh. Yung secretary ng DOH, 'di ba? Yung sa DMW, yung mga ibang ahensya ng ating gobyerno, kung ipahiya sa in aid of legislation na hearing, 'di ba? Tapos wala namang nagagawang batas. So asan nga naman ang reputation doon? Ang sama ng reputasyon ninyo. Agoy. Ang sama ng reputation ninyo. Ay tayo dyan. Ginagawa ninyong pabilibin ng tao kahit na hindi namang totoo yung mga pinagsasasabi ninyo at hindi dapat ginagawa yan ng mga media practitioner. Sapagkat hindi ka naman judge para humatol. Hindi ka rin piskal. At hindi ka rin pulis. Di ba? Tama. Kasi ikaw pag napunta ka ng RTIA, nahusgahan ka na agad. Pero ngayon napapansin ko medyo parang nagbabago eh. Kasi dati pagka ikaw sinumbong sa RTIA, parang talagang ka na, guilty ka na. Pero ngayon parang nagbabago. Kunti lang naman napapansin ko. No? Pero eventually ganun pa rin naman. Ikaw ay nasa media. Bakit gusto mong ikaw ang maging media, tapos pulis ka rin, piskal ka pa, judge ka pa? Lahat na. BS and everything. Kaya pala BS and everything ang tawag kay kagalang-galang na Senador Rapi Tulfo, no? Nandun sa programa ninyo eh. Hindi naman ganyan ang media eh. Pinayagan lang kayo eh. Nakapagtataka yan eh. Talaga? Bakit walang bakit po hindi yan nire-regulate ng MTRCB? Kung ng KBP rin, hindi po ba dapat membro ka ng KBP? Tapos ang MTRCB dapat po nire-regulate yung mga ganyan? Kung hindi po tama yan, bakit po tuloy-tuloy yung kanilang programa? Na ganyang klase ng programa? Di po ba?
So may problema pala doon. O, dapat makita to pala. Yung totoo po sinasabi ni Sir, ni Sir Cabarik, diba? Dapat po i-regulate pala sila ng MTRCB. So MTRCB, nasaan kayo? Lalo't marami pong na-exploit na mga bata, mga mahihirap. Di ba? Marami pong na-exploit yung mga pamilya na lalong nasisira dahil sa tinatanggap nila yung problema ng pamilya, ng mga away kapitbahay. Di po ba? O, hindi pala pwede yun eh. Sabi ni Sir eh. Eh bakit pumupwede? Tuloy natin. Kasi diyan sumisikat, di ba? Akala ng mga tao, ba, ang tapang nito. Yun. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, Yun ang mahirap sa mga Tulfo fanatics. Tapang ni Sir Enrape, bilib ako. Pero hindi nila nakita yung mali. Mali yung, wala sa lugar yung pagiging matapang. Di ba? Hindi nila nakita yung pamamahiya. Yung pagiging pikon ni Rapi Tulfo. Na ayaw ma-criticize. Dahil pag na-criticize, ididimanda ka. Tama ba yan? Gawain ba yan ng isang matino na may reputation na senador? Di ba? Kaya sumasangayon ako kay Sir Barik. yung sa mga nagsasabing ako matapang, hindi ho ako matapang. Yun ang dapat ninyong maintindihan. Yung pagsasabi ng totoo, hindi ho katapangan yun. Ha? Yung pagsasabi ng totoo, yan ay tungkulin nating mga nilalang. Ngayon, patutunayan ko sa iyo, unang-una, wala ka namang reputasyon. Sino ka ba? 'Di ba? Ano reputasyon nyo yan? Pangalawa, walang basihan. By pinlay ko ho eh. Andito pa yung tape sa akin eh. Pag kinakailangan, paririnig ko sa inyo eh. Kako, ikaw, pinakawala kang kwentang tao sa balat ng lupa. Ow! Grabe. Sabihan ka ng wala kang ikaw yung taong walang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. My goodness. Di ba? Grabe. Ang lupit ni Sir. Bakit? Kasi yung pinagtatanggol mo, na sinasabi mong sinisiraan ko, minumura niyan eh. Yung kapatid mo. Hindi ba walang hiya ka? Ba't nandiyan ka ngayon? Paano nakikinabang kayo? Di ba? Nagpo-programa sila doon sa himpilan nun. Doon siya nagpo-programa sa himpilan ni Bad Eli. Dati. Ito ngayon ang ebidensya. Patutunayan kung ikaw walang hiya. Sa dilang walang hiya. Pinlay ko yung recording na minumura ni Bad Eli yung kapatid niya. Sabi ni Bad Eli, gago, tarantado, walang tulpo-tulpo sa akin, ha? Yung pinagmumura. Grabe no mga ka-MUG no. Bakit hindi ito, hindi ba ito napapanood ng mga ni Rapi Tulfo? Di ba? Or napapanood niya wala siyang pakialam na hindi siya naniniwala na ganyan siya? Di ba? Kung ano yung sinasabi ni Sir sa kanya, hindi siya naniniwala na wala siyang reputation. Paniwala niya, siya lang talaga yung magaling, siya lang talaga yung matalino, siya lang talaga yung marunong dito sa bansa natin. Di ba? Kasi lahat ng resource person sa sa Senado, puro may mga pinag-aralan yan eh. Puro may mga experience yan eh. Parang mas marunong pa siya sa mga yun. Lalo sa mga kapulisan. Di ba? Ito natin. Mga kaibigan, alam nyo ba nangyari? Tumawag doon sa may-ari ng istasyon. Well, sabi ko, hindi ba niya ito napapanood? So ang point ko doon is,
Bakit hindi siya nagbabago? Ba't hindi niya binabago yung sarili niya? Ganun pa rin. Manhid? O talaga lang bilib sa sarili? Para pigilan ako, mga kaibigan. Sipin mo, bumaba na tapos i-impluwensyahan yung yung himpilan. Ha? Di ba walang hiya talaga? Ha? Babanat-banat eh. Tapos di naman pala tatagal. Di ba? Di ko naman siya kilala eh. Oh. Alam niyo, ginawa ko, may column ako sa dyaryo, mga kaibigan. Ano yan eh, mga nananantya. Oh, inilabas ko lahat ng smuggler na konektado sa kanila. Lahat ng pangalan o ilan sa smuggler, sa customs. Naaloko kayong lahat na What? May mga smuggler na konektado kay Rap sa mga Tulfo? Well, nung napanood ko na po to, no? At tinry ko pong i-search, hindi ko makita-kita eh. Hindi ko kasi alam kung ano yung dyaryo ni Sir eh. Kung ano yung column niya, saan siya nagsusulat, nung anong dyaryo. So anyway, nag-try pa rin naman ako mag-research. Hindi ko talaga makita eh. Yung, baka hindi kaya, tinake down na yung column niya. No? Pero after nito, siguro hanapin ko pa rin, try ko hanapin. Kasi mabigat na paratang po yun, no? Mabigat po na paratang yan, kung totoo po yan na sila ay konektado sa smuggling. Kasi binaratan ni Rapi Tulfo yung mga smuggler. Yung mga dito nga, binanatan niya yung mga, which is, pabor ako sa kanya doon, no, kay Rapi Tulfo. Binanatan niya yung mga oil na patulo dito sa amin. Tawag po kasi doon patulo. And meron dito nahuli na mga illegal na diesel, no? Mga talagang truck na diesel ang nilalabas dito. And years na pala nag-ooperate yun. Ngayon lang nahuli. Hindi ko lang alam kung siya nakapagpahuli doon. Ano po? Hindi ko lang alam kung siya nakapagpahuli doon sa mga, doon nga po sa illegal diesel dyan sa no? Kasi ano po yun eh, large scale of po yan eh. Large scale of, di ba, tax evasion yan. Mga ganyan. Kasi, ang dami po kasi talaga nung nahuli. Ang problema, ang tanong ko nga po doon, wala bang alam yung Governor Garcia? Yung mga Garcia dito sa amin. At saka yung mayor dito sa amin na si AG Concepcion na suspended ngayon. Yun nga po yung tanong ko nung kinontent ko yun. Wala naman pong sumasagot kasi. Kasi imposible namang hindi po nila alam yun. Ng mga Garcia. Yung governor dito sa amin. At saka congressman. Tuloy po natin. Auto dyan. Ngayon, isang beses, tumawag pa ulit yon. Ano sabi? Ika Jeriat. Sino ba pinagmamalaki niyan? Wala naman akong pinagmamalaki. Sila lang naman ang mahilig mag-name dropping eh. Diba? Ako ba may pinagmalaki? Kung meron ako na ikukwento rito, kwento na lang yun. Matagal ng panahon na nangyari. Diba? At hindi ko kailanmang ginamit ang sino man para mag-name dropping ako o kaya dahil hindi naman ako nananakot na kamukha nila. Diba? Kaya isa yan sa mga ehemplo, kung masamang ehemplo, kung bakit dumami walang hiya ngayon eh. Akala nila tama yung ginagawa ng mga yan. Tatawag sa isang public official, i-interviewin para hiyain. Diba? Diba? Totoo naman. Agaya na lang ni PFC Canlog ba yun, yung sundalo? Na tinawagan niya habang nasa gera. Diba? Nabanggit din ni Atty. Paras. Diba? Meron pa yung nagpakamatay na babae. Dahil napahiya. Tama si sir. At takutin. Akala mo sila na yung pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas. Lalo na. Diba? Ayun naman talaga eh. Kahit na sa Senado, akala mo siya na yung pinakamatalinong senador eh. Akala mo siya na yung pinaka-powerful na senador. Akala mo siya na yung presidente eh. Samantalang yung presidente natin hindi naman nag-grandstanding. Trabaho lang ng trabaho. Diba?
na nung pauupo niyang si Digongyo, di ba? Alam mo kung sino mga magsipag-asta, di ba? Doon nga lang sa istasyon nila, sa istasyon ng gobyerno ang daming nagkukwento sa akin doon Ano kinukwento nila? Akala mo raw kung sino yung mga yan. Minumura yung mga empleyado ron, mga broadcaster, kung sino-sino, mga technician, kahit mga station man. Grabe pala. Abusado pala. No? Hindi lang sa talagang abusado rin pala talaga. Tapos kumagalit sa mga inimbitahan nila sa RTIA ng mga abusado. Galit na galit sila, yung pala sila rin. 'Di ba? Sabi nga niya, ang naninira, ang sinisiraan yung taong may reputation. At yung paninira ay yung kasinungalingan. So ibig sabihin totoo yung sinasabi niya. 'Di ba? Manager, samantalang nagpo-programa lang sila ron. Wala naman silang posisyon doon. At kung dumating daw sa katerba mga bodyguard na akala mo, papatay ng tao, mga kaibigan. Lagi mayabang pala talaga. Ay, naka. may papatayin. Yan ang mga asta. Hindi ba ilang beses na silang nasupalpal yung mga pumalag sa kanila? Halimbawa, yung general na yun. Retired na naka-assign sa isang agency ng gobyerno, di ba? Kung ano pinagsasabi nung isa. Sino ba kayo? Superman ba kayo? Na lumagpak sa lupa? At ang kapangyarihan ninyo, daigang lahat ng kapangyarihan sa gobyerno? Oo, napanood ko nga yata yun. Di ba yung sinagot-sagot siya ng general na yun? Well, yun naman ang tama. Kaya nga yung mga pulis natin, huwag kayong sagot ng sagot sa tawag. Kasi babastusin lang kayo Ang kulit nyo rin kasi itong mga pulis natin Di ba? Hindi porket senador kakatakutan nyo na, lalo't kung mali naman. Pero kung tama naman po, sumagot po kayo. Di ba? Pero kung alam nyo na may papahiya lang din kayo, huwag na kayo sumagot kasi may korte naman. May proseso naman at hindi po sila ang tamang venue. Di ba? Makulit lang talaga kasi yung mga tulpunatis natin mga kababayan na naniniwala sa kakayahan nila bilang yun nga, broadcaster saka vlogger. Di ba? Oo. Kitang-kita na yung mali, mga kababayan, mga tulfunatics. Diba? Kitang-kita na yung mali, pero bulag-bulagan pa rin kayo. My goodness. Tapos magagalit pa kayo sa amin na pumupuna. Hindi naman kami dito para magsalita ng kasinungalingan. Hindi kami nandito para manira lang ng tao. Diba? Ala naman mangyayari sa amin kung maninira lang kami rito sa social media dito sa YouTube, kami mga kabatas. Diba? Wala po kaming makukuha sa paninira. Sa katotohanan lang po tayo. Sinasabi lang po namin yung mali ni Rapi Tulfo. Kinikriticize lang po namin siya. Hindi namin po siya sinisiraan. At sana, pag kinikriticize siya, matuto naman po siya. Sana makita niya yung mali niya. Hindi. Diba? Palagi na lang siyang tama na minsan sa feeling niya hindi na siya nagkamali kahit minsan lahat na lang ng resource person binabastos niya. Tama ba yun? First time in history na may ganyang senador na lahat na lang, diba, lahat na lang ng resource person binabastos kahit matino naman yung pagsagot ng resource person. Diba? Dumarating pa rin time na nagtataas siya ng boses. Nakala mo naman may ginawa ng masama yung resource person niya. Nakala mo naman guilty na agad. Ginawa niyang RTI yung Senado Diba? Parang nililitis niya yung mga tao nun. Hindi siya para gumawa ng batas Dinadala niya yung kaso sa Senado para lang ipahiya yung mga resource person dun Hindi para gumawa ng batas. Tama ba yun? Bulag kayo?
mga tool fanatics. Ay. Umalis ang sa magandang hapon po ulit. Siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.